Ang pananampalataya sa salita ng Diyos ay tinutukoy bilang pananampalataya sa Biblia. Sa kaso ni Josue, dahil may pananampalataya siya sa salita ng Diyos, nag-ikot siya sa Jericho ng 1 beses kada araw, at sa ikapitong araw, 7 beses. Nang hinipan ng mga pari ang kanilang mga trumpeta ng malakas, narinig nila ang tunog ng trumpeta, at ang buong bayan ay sumigaw ng sabay-sabay, sinusunod ng eksakto na pagkakasunod-sunod na ito. Pinag-isipan ko na ito noon pa. Ipagpalagay na sinabi ni Josue na, dahil hindi nagalaw ang lungsod kahit na mag-ikot tayo ng 1 beses kada araw sa loob ng 6 na araw, ikutin na lang natin ang lungsod ng 10 beses kada araw. Halimbawa, kung labis niya itong ginawa, hindi sana bumagsak ang Jericho. Ang kasaysayan ay nagawa hindi dahil sa marami silang nagawa, kundi dahil kumilos sila alinsunod sa salita ng Diyos. Kaya hinihiling sa atin na magtiwala sa salita ng Diyos. Kung ipinangako ng Diyos na tutuparin niya ang lahat, dapat tayong maniwala na matutupad ito. Ang Jericho ay nanatiling matatag hanggang sa ikapitong araw, kung kailan inikot ito ng 7 beses. Gayunman, nang hinipa ng mga pari ang mga trumpeta, at si Josue ay nagbigay ng senyas na, ngayon, sumigaw kayong lahat. At sama-sama silang sumigaw, nasaksihan ng buong bayan ang kinalabasan ng eksaktong gaya ng ipinangako sa salita ng Diyos. Hindi ba magiging mas mabilis kung iikutin natin ito ng 20 beses araw-araw? Hindi yun ang kaso. Dapat na may pananampalataya tayong lahat sa salita ng Diyos. Buksan natin ang Genesis chapter 6 at basahin ang isa pang kaso. Chapter 6 verse 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, sina Sem, Ham, at Japhet. At naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ang lahat ng laman, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Gumawa ka ng mga silid sa daong, at pahiran mo ito ng arkitran sa loob at labas. Gagawin mo ito sa ganitong paraan, ang haba ng sasakyan ay 300 siko, ang luwang ay 50 siko, at ang taas ay 30 siko. Gagawa ka ng isang bintana sa sasakyan at tapusin mo ito ng 1 siko sa dakong itaas. Ilalagay mo ang pintuan ng sasakyan sa kanyang tagiliran. Gagawin mo ito na may una, ikalawa at ikatlong palapag. Ako'y magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat na nasa lupa ay mamamatay. Ngunit itatatag ko ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay sasakay sa daong, ikaw, ang iyong mga anak na lalaki, ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat nabubuhay sa lahat ng laman at magsasakay ka sa loob ng daong ng 2 sa bawat uri, upang maingatan silang buhay na kasama mo. Dapat ay lalaki at babae ang mga ito. Sa mga ibon ayon sa kanilang uri, sa mga hayop ayon sa kanilang uri, sa bawat gumagapang sa lupa ayon sa kanilang uri, 2 sa bawat uri ang isasama mo upang ang mga iyon ay manatiling buhay. At magbaon ka ng lahat na pagkain at imbakin mo, at magiging pagkain para sa inyo at para sa kanila. Gayon ang ginawa ni Noe, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Nang sinabi ng Diyos na, wawasakin ko ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig, mapapaniwalaan niyo ba ito? May sinabi ang Diyos na mahirap paniwalaan. Anong mga aksyon ang ginawa ni Noe patungkol sa mga salita ng Diyos? Naniwala siya at sumunod. Lubos na naniwala sina Josue, Noe, at Abraham na kung ito ay salita ng Diyos, tiyak na ito ay magpapatuloy at matutupad. Dahil dito, matatag na napanatili ng lahat ng bayani sa Biblia ang kanilang mga posisyon bilang mga bayani ng pananampalataya. Ngayon, dapat din tayong magkaroon ng malakas na paniniwala na ang kasaysayan ay nahuhubog sa pamamagitan ng pananampalataya.